Nalungkot nga ng sobra itong si Annalyn dahil mag-iisang araw na ay hindi pa rin nagpaparamdam si Carlos at ang kanyang ina, kaya labis na siyang nag-alala. Kino-comfort nga siya nitong si Zoe at nitong si Justine at natuwa naman siya at gumaan konti ang kanyang pakaramdam dahil kahit papaano sa mga oras na yun, kahit sila ay magkaaway, nagkasundo sila upang damayan siya. Kaya napayakap na lang siya sa kanyang mga pinsan. Sa kabilang banda, hindi nga mapalagay si Annalyn at hindi nga umubra ang kanyang mga panawagan doon sa loob ng Apex dahil nagpabida naman itong si Harry at biglang nagwala. Kinalaban siya ni Harry at nagmukha siyang masama sa harap nito. Galit na galit siya dahil pakiramdam ni Harry, hinusgahan ng kanyang ama. Wala pa umanong matibay na ebidensya upang ipaalam sa lahat or siraan na agad itong si Carlos. Kaya walang nagawa itong si Annalyn kundi intindihin mo na lang muna itong si Harry. Hanggang ito ngang si Lindoy na makaisip ng ibang paraan. Ito nga ay mananawagan na lang siya. Hindi upang sabihin na kinidnap ang kanyang ina, kundi para ipaalam sa lahat na nawawala nga itong si Carlos at itong si Lynette. At sa oras nga na may makikita ay huwag magtubiling tatawag nga sa S-Reach o kaya sa Apex nang sa ganun ay mapuntahan na niya agad-agad. Kabilang banda, ito ngang si Lynette ay sinubukang tumakas sa mga kamay ni Carlos. Ngunit nabigo lamang siya dahil naabutan siya nitong si Carlos at ginapos na nga siya hindi lang sa kamay pati sa mga paa. Nanlulumoy ng husto itong si Lynette. Lalo't ilang araw na siyang hindi kumakain at nawawalan ng gana na mabuhay pa kung patuloy siyang magdudusa kasama nga ang kanyang demonyong asawa. Hanggang sa makatulog siya sa pagod at nawala ng malay. Dito nga ay akala niya sinundon na siya nitong si Lolo Pepe. Ngunit nagpakita sa kanyang panaginip nitong matanda upang sabihan siya na kailangan niyang lumaban. At maraming paraan para magapi ang kalaban, hindi lang upang maging matapang. Pwede rin namang magapi ang kalaban kahit na walang ginagawa. Kahit na hindi pa siya lumaban. Sinabi ni Lynette na nanghihina na siya at hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pakiramdam niya ay matutuluyan na nga siya. Sinabi ni Lolo Pepe na kailangan niyang maging malakas at kailangan niyang lumaban hindi lang para kay Annalyn kundi para sa kanyang sarili. Lalahanin umano niya na mahal siya ni Carlos at kailanman hindi siya matitiis nito. Kaya naman hindi siya nito kayang saktan. Kaya upang mapanatag si Carlos at gawan niya ng paraan ay maging mabait siya dito. Nang sa ganun makatsyempo siya at matakasan nga itong si Carlos nang hindi lumalaban. Ising si Lynette. Ngunit kalaunan ay nawalan din siya ng malay dahil namumutla ito at nanghihina talaga ng tuluyan. Kaya naman itong si Carlos ay lubhang nag-alala. Ayaw niyang mawala sa kanya si Lynette kaya naman sinubukan niya itong gamutin. Siguro ng araw ay dahil nito ay hindi siya kumakain ng mga ilang araw na kaya na-dehydrate siya. Mga saglit pa lang ay gumanda ng pakiramdam ni Lynette. Dito ngay naisip niya ang sinabi nitong si Lolo Pepe. At dito na nga niya gagamitin ng pagkakataon. Hihingi siya ng tawad kay Carlos. Sinabi nito na paumanhin umano at hindi niya agad naintindihan ng lahat. Nagpadala siya sa kanyang emosyon at galit. Ang sinabi niya ay walang ibang magkakampi kundi silang dalawa bilang mag-asawa. Napangiti naman itong si Carlos. Mong akala niya ay talagang totoo at sincere itong si Lynette. Subalit meron siyang ibang pakay. Kukunin niya ang tiwala ni Carlos nang sa ganun kalagan siya at hindi na siya paghigpitan masyado. Nang sa ganun ay makakilos din siya. Samantala, nakapasok sa loob ng bahay naman itong si Arman at napansin nga niya na tela may mga basag na bote or may mga nalaglag na lupa sa baba. Kaya naman nagtataka siya, pumasok siya sa loob at inuusisa nga kung anong nangyari. Dahil sa paglalagay nga niya ay nanakawan. Wala siyang kalam-alam na ito nga sa Lynette ay nagbabalak tumakas. Ngunit inahabol ni Carlos kaya merong kalat sa baba. Samantala, itong si Lynette ay nagluto nga ng sinabawan. At dito nga ay maisipan niya na utusan itong si Carlos na kunin ang kanyang painkiller na naroon naman sa kotse at naroon sa kanyang bag. Dahil masakit ang kanyang mga likod. Ngunit iba ang kanyang pakay.
Kapag nakaalis na nga itong si Carlos, ay ilalagyan nga niya ng sleeping pills ang pagkain ni Carlos nang makatulog at makalaya nga siya.